Isang peking dragon na nabuhay ng hindi mabilang na taon, bagaman medyo makaluma na ang isip, ay napakatuso pa rin, manloko ng tao ay hindi nag-aatubili. Ngunit sa kabilang banda, alam din ni Lin Moyu na siya ang unang nanloko kay Antares, kaya hindi niya ito lubusang masisisi. Hawak ang kaliskis sa kanyang kamay, syempre, naiintindihan ni Lin Moyu ang ibig sabihin ni Antares. Maaari siyang umalis sa ibabang espasyo anumang oras sa pamamagitan ng kaliskis na ito. Ngunit si Mu Chen, huwag nang umasa. Sa kakayahan ni Mu Chen, anumang oras ay maaaring mapanganib siya sa ibabang espasyong ito. Bukod dito, ang mga ordinaryong gamit sa paglilipat dito ay nawalan na ng silbi. Ang pag-alis ay hindi rin madali. Sinuri ni Lin Moyu ang kanyang mga gamit ng kaunti. Totoo nga, ang bato ng paglilipat na ibinigay sa kanya ni Meng Anwen ay nawalan na ng bisa. Ang bato ng paglilipat na ibinigay sa kanya ni Meng Anwen ay isang bagay na antas platinum, maaaring hayaan siyang direktang bumalik mula sa itaas na espasyo, pati na rin sa mga piitan at lihim na lugar sa loob ng itaas na espasyo. Ngunit paano mahuhulaan ni Meng Anwen na papasok siya sa ibabang espasyo? Bagaman ang itaas na espasyo at ibabang espasyo ay parehong kabilang sa walang hanggang larangan ng digmaan, napakalayo ng distansya sa pagitan ng dalawang antas. Nawalan na ng silbi ang bato ng paglilipat ni Meng Anwen. Ngunit, bahagyang ngumiti ang mga labi ni Lin Moyu. Ang bato ng paglilipat sa kalaliman ay maaari pa ring gamitin. Maaari siyang direktang pumunta sa mundo ng kalaliman mula rito, maaari ring umalis sa ibabang espasyo. Nag-isip ng kaunti si Lin Moyu, pagkatapos ay itinago ang bato ng paglilipat sa kalaliman. Masyadong mapanganib ang pagpunta sa mundo ng kalaliman. Noong nakaraan, swerte lamang. Kung medyo malas, direktang may lilipat sa harap ng isang Panginoong demonyo, o sa loob ng kaharian ng isang Panginoong demonyo, tiyak na mamamatay siya. Sa objektibong pananaw, mas ligtas pa rin dito. Mukhang ngayon, maaari lamang siyang pumunta sa lambak ng libingan ng kidlat at kumpletuhin ang kasunduan kay Antares. Naniniwala si Lin Moyu na kung nais ni Antares na makipagkasundo sa kanya, tiyak na mayroon itong paghahanda sa likuran. Hanggat makukuha niya ang katumbas na bagay, ihahatid siya pabalik ni Antares. Kasabay ng isang mahinang ungol, sa wakas ay nagising si Mu Chen. Kinusat niya ang kanyang mga mata, may kakaibang pagtataka. Bakit ako nakatulog? Hindi niya alam na nawalan siya ng malay. Dapat sabihin na ang mga pamamaraan ni Antares ay talagang napakahusay. Siyempre, hindi babanggitin ni Lin Moyu ang tungkol kay Antares sa kanya, kundi ibinigay lamang ang kaliskis sa kanyang kamay sa kanya. Kakagising pa lamang ni Mu Chen, likas na kinuha ang kaliskis, medyo inosenteng nagtanong, ano ito? Tumingin si Lin Moyu sa paligid. Nakarating na tayo sa ibabang espasyo ng walang hanggang larangan ng digmaan. Sumigaw si Mu Chen, pagkatapos ay mabilis na tinakpan ang kanyang bibig, nanlaki ang mga mata, hindi makapaniwala. Paano nangyari yon? Hindi ba't sa level 70 pa lamang maaaring pumasok sa ibabang espasyo? Sinabi ni Lin Moyu, huwag mo nang alalahanin kung ano ang dahilan. Sa madaling salita, nandito na tayo sa ibabang espasyo ngayon. Dito, maaaring mapanganib. Ang kaliskis sa kamay mo ay maaaring magligtas sa iyo. Sabi ni Mu Chen, likas na hinigpitan ang hawak sa kaliskis. Ito ang kanyang gamit para makaligtas. Ngunit bigla, tila may napagtanto siya. Ikaw, bagaman simple si Mu Chen, hindi siya hanggal. Sinabi ni Lin Moyu, syempre, mayroon din ako. Sinasabi ko lang sa iyo, kung may panganib, tumakas ka agad. Hindi kita kayang alagaan. Naiintindihan ko na. Alam din niya na kung mananatili siya, hindi lamang siya makakatulong kay Lin Moyu, kundi maaaring maging pabigat pa. Sinabi niya sa sarili, kung talagang may panganib, dapat siyang tumakas agad, hinding-hindi na magdudulot pa ng gulo kay Lin Moyu. Tumingin si Lin Moyu sa paligid, inoobserbahan ang kapaligiran. Dahil nandito na, kailangang mamuhay ng komportable. Ang ibig sabihin ng Chile-G, Zian-G, ay kapag nakarating ka na sa isang lugar, kailangan mong maging komportable, huminahon, at mamuhay ng mapayapa. Pumayag na siyang makipagkasundo kay Antares at nakarating na rin sa ibabang espasyo. Ano man ang dahilan ng pagdating, ngayon, kailangan niyang pumunta sa lambak ng libingan ng kidlat. Siyempre, hindi rin si Lin Moyu ang uri ng taong magpapabaya sa buhay para sa isang kasunduan. Kung talagang makaharap ng panganib, tiyak na gagamitin niya agad ang bato ng paglilipat sa kalaliman. Tara na, tumalon si Lin Moyu mula sa dahon.
Bahagyang umuga ang dahon ng ilang beses, may kasamang banayad na hangin. Ang banayad na hangin ay umihip papalayo, muling inuga ang ibang mga dahon. Sa isang iglap, maraming dahon ang sabay-sabay na umuga, naglabas ng kaluskos na tunog. Tumalon din si Mu Chen mula sa dahon. Pagbagsak sa lupa, umungol siya. Anong nangyari? Nagtanong si Lin Moyu. Mahinang sinabi ni Mu Chen, mukhang may naapakan ako. Yumuko si Lin Moyu, tumingin sa ilalim ng mga paa ni Mu Chen, walang anuman. Ngunit sa likuran ng kanyang mga paa, tila mayroong isang mahabang marka. Tila marka ito na iniwan ng isang baging. Mula roon, mahihinuha na ang naapakan ni Mu Chen kanina ay malamang na isang baging. Ang baging, matapos maapakan, ay agad na uurong, mag-iiwan ng mahabang marka. Agad na naramdaman ni Lin Moyu na hindi maganda. Hindi kaya may buhay ang baging na ito? Sa sandaling ito, ang mga dambuhalang dahon na iyon ay walang tigil pa ring nanginginig, at lalo pang nagiging marahas. Ang tunog ay lalo ring lumalakas. Ang kaluskos ay naging nakabibingi. Ang liwanag ng mga ugat sa dahon ay paminsan-minsan ay lumilitaw, paminsan-minsan ay nawawala. Ang espasyo sa paligid ay paminsan-minsan ay nagliliwanag, paminsan-minsan ay dumidilim. Biglang naging kakaiba ang kapaligiran. Natakot si Mu Chen, namutla ang kanyang mukha. Hindi kaya may mangyayari? Sa sandaling ito, isang itim na anino ang tahimik na umatake. Napakabilis gumalaw ng itim na anino, walang anumang ingay ng hangin, kaya hindi man lang ito naramdaman ni Mu Chen. Naramdaman ito ni Lin Moyu. Isang hakbang, nilampasan niya si Mu Chen, itinuro ang kanyang daliri sa itim na anino. Kakayahang pangil ng buto. Ang puting liwanag ay nagliwanag sa paligid. Ang pangil ng buto ay tumama sa itim na anino. Ang matalas na pangil ng buto, na umaabot sa 300 piraso, ay sumabog sa malapitang distansya. Mahigit kalahati nito ang tumama sa itim na anino. Agad na umurong ang itim na anino. Sa ilalim ng puting liwanag ng pangil ng buto, malinaw na nakita ni Lin Moyu na ang itim na anino na iyon ay isang baging. At saka, napakatibay ng baging na ito. Ang pangil ng buto ay hindi man lang ito kayang batasin. Sa sandaling ito, hindi pa man nakakabawi si Mu Chen, hindi niya alam kung ano ang nangyari. Kakatalikod pa lamang ni Lin Moyu sa isang baging, sa sumunod na segundo, hindi mabilang na itim na anino mula sa 4 na sulok ang sumugod. Punta, hindi na nag-isip pa si Lin Moyu, direkta niyang inactivate ang pakpak ng mga patay na kidlat, niyakap si Mu Chen, lumipad paitaas. Agad ding nagbago ng direksyon ang mga itim na anino, galit na sumugod sa kanilang dalawa. Sa sandaling ito, sa wakas ay malinaw nang nakita ni Mu Chen. Ang daming baging. Walang sinabi si Lin Moyu, itinodo na niya ang kanyang bilis. 600 metro bawat segundo. Napakabilis, ngunit mas mabilis pa ang bilis ng mga baging. Malapit na silang maabyutan. Bahagyang itinuro ni Lin Moyu ang kanyang daliri, isang pulang liwanag ang bumagsak. Kakayahang sumpa ng kahinaan. Isang napakalakas na, whoosh, ang umalingaw-ngaw. Agad na bumagal ang bilis ng mga baging. Nakita ni Lin Moyu na sa lupa, napakakapal ng kumikislap na pulang liwanag. Ang kakayahang sumpa ng kahinaan ay umabot na sa level 50. Ang saklaw ng sumpa ng kakayahan mismo ay 200 metro. Matapos mapalakas ng talentong level 60, ang saklaw ay direktang umabot sa 12,000 metro. Sa loob ng 12,000 metrong sakop, lumitaw ang hindi mabilang na maliliit na pulang espada na may kasamang mga posas. Sa lupa, puro mabababang puno na puno ng malalaking dahon. Hindi mabilang na baging ang lumabas mula sa ilalim ng lupa. Sa isang iglap, nagliparan ang mga bato at lupa. Sa tingin, parang hindi mabilang na mga ahas ang lumilipad at gumagapang sa lupa. Sa isang iglap, nanayo ang lahat ng balahibo ni Lin Moyu. Napagtanto niyang napasok na niya ang pugad ng mga bubuyog. Ang napakasensitibong espiritu ay nagparamdam sa kanya ng hindi mabilang na masamang intensyon. Namutla ang mukha ni Mu Chen, takot na sinabi, nakakatakot. Bakit ang dami nila? Marahil ay uri sila ng nabubuhay sa mga kawan. Ang mga halimaw na sistema ng halaman ay hindi naman bihira, ngunit ang ganito karaming bilang ay hindi gaanong karaniwan. Inilabas ni Lin Moyu ang teknik sa pagmamanman, mabilis na nakuha ang impormasyon ng kalaban. Punong may 9 na dahon level, 72 lakas, 300,000 licks, 100,000 espiritu, 80,000 katatagan, 300,000 mga kakayahan, paghampas ng baging, pagputol ng 9 na dahon mga katangian, immunity sa elementong kahoy.
Nang makita ang attributes sa isang iglap, hindi makapagsalita si Lin Moyu. Halimaw na nasa level 72, ang kabuoang attributes ay umabot sa 780,000. Ito ay hindi boss, kundi isang ordinaryong halimaw. Alam niyang hindi nagkamali ang kanyang pakiramdam. Ang pagtaas ng attributes mula sa level 60 ay isang yugto lamang ng paglilipat at pag-angkop. Ang attributes pagkatapos ng level 70 ang tunay na malaking paglukso. Hindi lamang mga halimaw ang ganito, kundi pati na rin ang mga profesional na tao. Kahit ang mga demonyo ng kalaliman, ang angka ng mga dragon, ay pareho. Ang level 40 at level 70 ay parehong isang malaking paglukso sa kalidad. Ang mga profesional na tao, kapag nakapagbago na ng klase sa ikatlong pagkakataon, ang attributes ay halos doble na kumpara noong nasa level 69 sila. Kaya, ang level 69 na ay mataas na antas na profesional lamang, samantalang ang level 70 ang maaaring tawaging pinakamataas na antas na profesional. Napakataas na attributes, kasama pa ang tatlong kakayahan, isang serye ng mga katangian, at napakaraming bilang na hindi makita ang hangganan. Para sa sinumang profesional na nasa level 70, ang lugar na ito ay maituturing na isang tiyak na kamatayan. Ngunit para kay Lin Moyu, sa mga mata ni Lin Moyu, ang mga walang katapusang punong may 9 na dahon na sistema ng halaman na ito ay karanasan. Ang mga baging ay nagwawala pa rin. Dinala ni Lin Moyu si Mu Chen, nakatayo sa himpapawid na ilang daang metrong taas, labas sa saklaw ng atake ng mga baging. Ngunit ang distansyang ito ay nasa loob pa rin ng saklaw ng atake ng mga kalansay na mago at kalansay na banal na mamamana. Ang mga kalansay na mago at kalansay na banal na mamamana, level 50, ang saklaw ng atake ay mahigit 2,000 metro. Kahit hindi makita ang kalaban, hanggat nakalok ang kanilang target mula sa malayo, maaari pa rin silang umatake. Lalo na ang mga kalansay na banal na mamamana, kapag nakalok na ang kaluluwa, hinding-hindi sasable ang palaso. Isang malaking bilang ng mga kalansay na mago at banal na mamamana ang lumitaw, ibinuhos ang lahat ng kanilang lakas pababa. Sumabog ang mga elemento, lumikha ng maningning na liwanag, nagpapaliwanag sa kadiliman. Ang mga baging ay naputol. Ang mga dahon ay sunod-sunod na nahulog. Sa sandaling ito, lahat ng punong may 9 na dahon ay nagkagulo. Ang mga malalaking dahon ay sabay-sabay na naglabas ng nakakasilaw na liwanag, pagkatapos ay humiwalay sa mga sanga, lumipad paitaas sa kalangitan. Kakayahang pagputol ng 9 na dahon. Ang mga malalaking dahon ay nagkaroon ng ngipin na parang lag-ari, mukhang napakatatalas. Mabilis silang umikot sa himpapawid, lumilikha ng tunog ng ngipin na kumikiskis sa hangin, napakaingay. Napakadami ng bilang ng mga malalaking dahon, tinakpa ng buong kalangitan. Kinokontrol ni Lin Moyu ang pakpak ng mga patay na kidlat, maliksi na lumilipad at umiiwas sa himpapawid. Ngunit mayroon pa ring hindi maiiwasan. Ang mga malalaking dahon ay tumama sa bal-araw ng buto, na nagdulot sa bal-araw ng buto na magliyab at umingit. Sa ibabaw ng bal-araw ng buto, nagsimulang lumitaw ang makakapal na bitak. Napakalaki ng lakas ng atake ng mga malalaking dahon. Ang bal-araw ng buto ay maaari lamang tumagal ng hindi hihigit sa 2 beses pa bago mabasag. Hindi katakatakang halimaw na nasa level 72, talagang iba. Ang attributes ng lakas na eksaktong 300,000 ay nagbigay sa punong may 9 na dahon ng napakalakas na lakas ng atake. Ang lakas ng atake nito ay nalampasan na ang mailap na halimaw sa larangan ng digmaan, level 68. Kahit na makipagpaligsahan pa ito sa sinaunang ibon ng kaguluhan bago mag-nirvana. Napakadami ng bilang ng mga malalaking dahon, hindi bababa sa ilang daang libo. Ganap nitong binalot ang mga kalansay na mago at kalansay na banal na mamamana, nagdulot ng malaking pinsala sa kanila. Ang mga general na necromancer ay walang tigil na nagpapagaling, ngunit halos hindi nila kayang mapanatili ang balanse. Ang mga atake ng mga kalansay na mago at kalansay na banal na mamamana ay hindi tumigil kahit isang sandali. Ngunit hanggang ngayon, wala pang kahit isang punong may 9 na dahon ang napatay. Napansin ni Lin Moyu na may problema. Sa ilalim ng tuloy-tuloy na mga atake, kahit na may 300,000 na attributes ng katatagan ang punong may 9 na dahon, kahit na ito ay isang halimaw na sistema ng halaman na may katangiang pinatibay na lakas ng buhay, hindi ito maaaring tumagal ng ganoon katagal. Tutal, ordinaryong halimaw lamang ito, hindi boss. Hindi kaya mayroon itong kakayahang katulad ng komprehensibong koneksyon? Sa sandaling ito, tumingin si Lin Moyu sa malayo.
Sa pamamagitan ng liwanag ng pagsabog ng elemento, nakita niya ang mga punong may siyam na dahon na hindi inaatake sa malayo, ngunit ang kanilang mga baging ay naputol na ng marami. Malinaw na hindi inaatake, ngunit naputol ang mga baging. Kinumpirma ni Lin Moyo ang kanyang hula. Talagang mayroon silang talentong katulad ng komprehensibong koneksyon. Ang pinsala ay maaaring ilipat sa mga kasama sa pamamagitan ng isang uri ng pag-atake, na nagpapahintulot sa buong kagubatan ng punong may siyam na dahon na ito na magbahagi ng pinsala. Hindi niya inaasahan na mayroon pa silang ganitong tungkulin. Ang mga halimaw na nasa itaas ng level 6 na pong ay talagang iba. Kung gayon, subukan natin ulit. Tingnan natin kung mas mabilis kayong magbahagi o mas mabilis akong umatake. Isang kumpas ng isip ni Lin Moyo, 9,000 kalansay na mandirigmang berserker ang sabay-sabay na lumitaw sa gitna ng himpapawid, mabilis na sumugod pababa. Ang mga malalaking dahon na lumilipad sa himpapawid ay agad na nagkaroon ng bagong target, sumugod sa mga kalansay na mandirigmang berserker. Ang mga kulay pula, berde, asul, abo, puti, dilaw ay sunod-sunod na lumitaw sa tabi ni Lin Moyo. Apoy na necromancer, bagyong necromancer, yelong necromancer, lupang necromancer, kidlat na necromancer, walang kamatayang necromancer ay sunod-sunod na tumalon palabas. Sa ilalim ng mga paa ng mga kalansay, agad na lumitaw ang 6 na bilog na liwanag. Nagliyab ang apoy. Ang mga lumilipad na malalaking dahon ay sabay-sabay na nasunog. Dumagundong ang mga kulog, bumagsak ang libo-libo, 10,000 kidlat. Hindi nakatuon sa isang punto ang mga kidlat, masyadong maraming target. Ang aura ng kidlat ay pumili rin ng sarili nitong target. Ang maitim na espasyo ay ganap na nagliwanag. Sa himpapawid, lumitaw ang hindi mabilang na mga bowl ang apoy. Sa lupa, dumadagundong ang mga kulog. Ang mga kalansay na mandirigmang berserker, na may kasamang apoy, hangin, kidlat, ay bumagsak sa kagubatan, iwinawasiwas ang kanilang mga palakol, pinuputol. Ang mga baging ay naputol, ang mga sanga ay sumabog at naging pira-piraso. Mabilis na natagpuan ng mga kalansay na mandirigmang berserker ang katawan ng punong may siyam na dahon, sabay-sabay na inactivate ang kanilang mga kakayahan. Ang katawan ng bawat punong may siyam na dahon ay parehong mababa at mataba. Pinalibutan sila ng ilang dosina, ilang daang kalansay na mandirigma, kasabay na tinanggap ang ilang dosina, ilang daang tama ng kakayahan. Sila ang mga kalansay na may pinakamalakas na agarang lakas ng pagsabog sa hukbo ng mga patay. Hindi pa nila binaygo si Lin Moyo. Bawat pagkakataon, ang pinsala mula sa pagsabog ng kakayahan ay katumbas ng 2,700,000 puntos ng attributes ng lakas. Idagdag pa ang sumpa ng kahinaan na nagpapataas ng pinsala. Ang punong may siyam na dahon ay nabasag ang depensa sa isang iglap, sumabog at nagkawatak-watak. Ang malubhang pinsala ay nagdulot sa kanila na hindi makapaglipat at magbahagi sa mga kasama. Mga isang oras, isang punong may siyam na dahon ang sumabog sa ilalim ng atake ng mga kalansay na mandirigmang berserker. Pinatay. Nakuha, buto ng punong may siyam na dahon. Pagkatapos, sunod-sunod na lumitaw ang mga paalala. Ang mga punong may siyam na dahon ay pinatay ng mga kalansay na mandirigmang berserker, walang sinumang maswerteng nakaligtas. Mayroon ng mga bangkay. Kung may bangkay, magkakaroon ng sandata. Ang mga natitirang bagay ay madali nang ayusin. Dinala ni Lin Moyo si Mu Chen, lumipad pababa, mabilis na pumasok sa saklaw ng kakayahang paglak ng bangkay. Bahagyang itinaas ang kamay, sumiklab ang kakayahang pagsabog ng bangkay. Ang pagsabog ng bangkay, level 7, ay nagpapasabog ng mga bangkay, 2,400% pinsala sa mga kaaway sa loob ng 7 metrong saklaw. Ang pagsabog ng bangkay ay umangat na sa level 7. Matapos mapalakas, ang saklaw ng kakayahan ay umabot na sa 420 metro. Ang pinsalang idinudulot ay umabot na rin sa 2,400%. Ang mga bangkay ng punong may siyam na dahon na kagigising lamang ay napakasariwa pa, napakasagana pa sa dugo. Sa gitna ng pagsabog, isang malaking bilang ng mga baging ang nawasak. Ang malubhang pinsala na biglang dumating ay nagdulot sa kakayahang magbahagi ng pinsala ng punong may siyam na dahon na maging walang silbi. Isang malaking bilang ng punong may siyam na dahon ang napatay. Ang mga punong may siyam na dahon na kagigising lamang, ang kanilang mga kakayahan ay kasabay ding naantala. Ang mga malalaking dahon na lumilipad at pumutol sa himpapawid ay unti-unti ring nahulog, lumikha ng isang ulan ng mga dahon. Kinokontrol ni Lin Moyo ang pakpak ng mga patay na kidlat, mabilis na lumilipad.
Kung saan siya lumilipad, sumusunod ang mga pagsabog. Napakarami ng punong may 9 na dahon, napakarami na hindi na mabilang ni Lin Moyu. Kahit saan tumingin, puro punong may 9 na dahon. Walang awa si Lin Moyu sa pagpapasabog, napakasaya. Tutal, hindi niya kailangang alalahanin ang pagkonsumo ng lakas ng espiritu. Kailangan lamang pasabugin lahat ng bagay sa daan. Masasabing walang anumang sining ang pamamaraan. Ang labanan ay naging isang panig na massacre. Sa sandaling ito, nakabawi na si Mu Chenchen. Dala-dala siya ni Lin Moyu. Namumula ang kanyang maliit na mukha, mainit na mainit. Ngunit hindi siya nang ahas magsalita, lalo na ang gumalaw. Naramdaman niyang napakaganda ng manatiling tahimik ng ganito. Nararamdaman niya ang mabilis na pagtaas ng kanyang karanasan. Bawat pagsabog ay maaaring magdala ng malaking halaga ng karanasan. Paano niya iisipin na ang halimaw na nasa level 72, na napakatakot, ay magiging ganito kawalang kwenta sa harap ni Lin Moyu? Talagang napakagaling ni Lin Moyu. Maingat na tumingala si Mu Chenchen, sinulyapan si Lin Moyu, tiningnan ang kanyang mukha. Paano siya naging ganito kagaling? Ang pagkarga niya sa akin ay talagang nagbibigay ng pakiramdam ng kaligtasan. Kung maaari lamang ganito palagi, napakaganda sana. Oh, Mu Chenchen, ano ba yung iniisip mo? Nang maisip ito, hindi napigilan ni Mu Chenchen na ipikit ang kanyang mga mata, lalo pang nahiya. Biglang huminto ang mga pagsabog. Kasabay nito, nagbago sila ng direksyon. Oras na pasulong sila, biglang nagsimulang umatras ng napakabilis. Sa kanyang tainga, may malakas na hangin na umuugong. Naramdaman ni Mu Chenchen na napakabilis umatras ni Lin Moyu, napakabilis. Anong nangyayari? Minulat niya ang kanyang mga mata, hindi napigil ang maglabas ng isang mahinang sigaw. Sa hindi kalayuan, lumitaw ang isang dambuhalang puno, mas malaki ng maraming beses kaysa sa mga punong may 9 na dahon. Nakatayo ito sa lupa, ang taas nito ay hindi bababa sa ilang daang metro, mas mataas at mas malaki pa kaysa sa isang maliit na bundok. Ang napakayabong na mga dahon ay tinatakpan ang buong kalangitan sa harapan, dumilim. Isang dambuhalang baging ang mabilis na hamampes. Napakabilis. Bang! Nabasag ang bal-araw ng buto. Napatalsik din si Lin Moyu. Ang nakakatakot na puwersa ng pagtama ay nagdulot kay Lin Moyu na mawala ng kontrol, lumipad pa atras ng mahigit 1,000 metro. Sa sandaling ito, naging napakaseryoso ng ekspresyon ni Lin Moyu. Kanina, masaya pa siyang nagpapasabog, nang biglang lahat ng punong may 9 na dahon ay pumasok sa ilalim ng lupa. Pagkatapos, nabaluktot ang lupa. Sa kanyang harapan, lumitaw ang isang dambuhalang puno na ganito. Ang paglitaw nito ay nagdulot kay Lin Moyu ng takot mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang pakiramdam ng panganib ay biglang sumibol. Kaya, hindi na siya nag-isip pa, direkta siyang umatras ng mabilis. Kahit ganoon, nataman pa rin siya ng isang hampas. Ang nakakatakot na lakas ay nagparamdam kay Lin Moyu ng takot. Napakalaki ng lakas ng atake kanina. Ang bal-araw ng buto, nakatumbas ng 300,000 puntos ng attributes ng katatagan, ay naging walang silbi. Sa sandaling ito, ang distansya sa pagitan ni Lin Moyu at ng kalaban ay hindi bababa sa 3,000 metro. Dito, eksaktong labas na sa saklaw ng atake ng kalaban. Tumingin mula sa malayo si Lin Moyu, ayaw niyang lumapit bago malaman ang lakas ng kalaban. Anumang bagay na hindi tiyak, gamitin ang teknik sa pagmamanman. Sa isang iglap, nang makita ang attributes, agad na tumalikod si Lin Moyu, umalis. Ginamit din ni Mu Chenchen ang teknik sa pagmamanman, sinulyapan. Ang kanyang maliit na mukha ay namutla sa takot. Oras na sanang subukan ni Lin Moyu na lumaban, ngunit ngayon, gusto na lamang niyang umalis, mas malayo, mas mabuti. Inang puno ng 9 na dahon boss na antas mundo level, 86 na lakas, 15 milyong licks, 1 milyong espiritu, 1 milyong katatagan, 26 na milyong mga kakayahan, pagpulupot hanggang kamatayan, pagputol ng 9 na dahon mga katangian, immunity sa pinsalang elementong kahoy, 70%, immunity sa pisikal na pinsala, 70%, pinatibay na lakas ng buhay, malawakan, pinatibay na lakas ng atake, pinatibay na lakas ng depensa. Nang makita ang attributes na ito, anong klaseng unggoy pa ang lalabanan? Ang kabuuang attributes ay umabot na sa 60 milyon. Maliban kung i-activate ang kakayahang lakas ng hukbo, marahil ay may tsansa pang lumaban. Ngunit ito ay marahil lamang, hindi tiyak. Ang inang puno ng 9 na dahon ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na mas malakas pa kaysa kay Panginoong Liet Dim noon.
Noon, nang pumasok si Panginoong Liet Dim sa piitan para tugisin siya, ang kanyang lakas ay nalimitahan ng mga patakaran. Bagaman malakas pa rin, may tiwala si Lin Moyu na kaya niyang labanan ito. Ngayon, umangat na siya sa level 50, mas malakas na ang kanyang lakas. Ngunit nang makita niya ang inang puno ng siyam na dahon, ang unang reaksyon ni Lin Moyu ay umiwas. Napakatiwala ni Lin Moyu sa kanyang intuwisyon. Kung paglalabanin si Panginoong Liet Dim noon at ang inang puno ng siyam na dahon, tiyak na si Panginoong Liet Dim ang mamamatay. Ang mga halimaw na sistema ng halaman ay may lakas ng buhay na nakakagulat sa taas. Lalo na ang isang boss na antas mundo na sistema ng halaman, ang lakas ng buhay nito ay sapat na para magdulot ng desperasyon sa iba. Sa isang iglap, dinala na niya si Mu Chen, lumipad papalayo ng ilang libong metro. Sa kanyang paningin, ang inang puno ng siyam na dahon ay isa na lamang itim na tuldok. Sa sandaling ito, nakita niya na sa himpapawid, biglang lumitaw ang maraming itim na tuldok. Ang espasyo ay parang pinutol. Hindi mabilang na malalaking dahon ang lumipad patungo sa kanila. Kakayahang pagputol ng siyam na dahon. Bagaman malalaking dahon din, ganap na iba ito sa mga malalaking dahon ng punong may siyam na dahon kanina. Ang lumilipad sa pagkakataong ito ay mga dahon mula sa inang puno ng siyam na dahon. Bawat isa ay may diametrong mahigit 10 metro, napakalaki. Ang mga dambuhalang dahon ay mabilis na sumugod, pinuputol ang espasyo. Itinodo ni Lin Moyu ang kanyang bilis, walang tigil na umiiwas sa himpapawid. Sa apat na sulok, kahit saan ay may mga malalaking dahon na sumusugod. Sa huli, hindi na makaiwas pa si Lin Moyu. Nagpatawag siya ng ilang kalansay na mandirigmang berserker para maging kalasag na laman. Bang! 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 Umalingaw-ngaw ang mga tunog. Ang mga kalansay na mandirigmang berserker ay hindi napatalsik ng mga malalaking dahon, kundi pinutol mula sa loob, nabasag agad. Ngunit ang mga malalaking dahon ay nagbago rin ng direksyon, dumaan sa tabi ni Lin Moyu. Kumislap ang bal-araw ng buto, pagkatapos ay sumabog at nagkawatak-watak. SSH. Natakot si Lin Moyu, pinagpawisan ng malamig. Nabasag ang mga kalansay, namatay. Ang talentong komprehensibong koneksyon ay muling nawala ng silbi. Naiinis si Lin Moyu. Bakit ang mga ito ay kayang-kayang sirain ang aking talento? Ang mga ekspertong antas Diyos ng mundo ng kadiliman ay kaya. Ang mga kakayahan ni Panginoong Liet Dim ay kaya. Ngayon, kahit ang boss na antas mundo na nasa level 86 na ay kaya rin, palagi. Sa isang iglap, nabasag ang mga kalansay. Naramdaman ni Lin Moyu ang isang kakaibang aura. Ang mga iniisip sa kanyang ulo ay dumaan na parang kuryente. Noon, sa mga kakayahan ni Panginoong Liet Dim, mayroon ding katulad na aura. Ang pagkakaroon nito ang nagdulot sa pagkawala ng bisa ng kanyang talento. Ngunit ngayon, hindi ito ang oras para isipin ang mga bagay na ito. May mga malalaking dahon na namang lumilipad patungo sa kanila. Sinikap ni Lin Moyu na umiwas. Kung talagang hindi na makaiwas pa, maaari lamang hayaan ang mga kalansay na maging kalasag na laman. Hindi siya sigurado kung mawawalan ba ng bisa ang kanyang kakayahang paglilipat ng pinsala. Kung sakaling mawalan ng bisa, tiyak na mamamatay siya. Lumipad pa sila papalayo ng ilang libong metro. Sa wakas, nakatakas na sila sa mga malalaking dahon. Hindi pa man sila nakakahinga ng maluwag, yumanig ang lugar sa harapan, agad na dumilim ang kalangitan. Ang inang puno ng siyam na dahon, na ilang daang metrong taas, ay umangat mula sa lupa, tumalon ng mataas. Sa isang iglap, nalampasan na nito si Lin Moyu, lumitaw sa kanyang harapan. Ang isang pagtalong ito ay nalampasan ng distansyang hindi bababa sa 7,000-8,000 metro. Isang puno na kayang tumalon ng ganito, sino ang makakaisip nito? Alam ni Lin Moyu na hindi na maaaring hindi lumaban, kailangan na namang makipagsapalaran. At saka, sa pagkakataong ito, mas mapanganib pa kaysa noong nakipaglaban kay Panginoong Liet Dim. Boss na antas mundo, level 86, kaya bang labanan? Talagang mahirap sabihin. Pakakawalan kita, agad mong i-activate ang kaliskis, umalis ka. Naging seryoso ang boses ni Lin Moyu. Ngunit bago lumaban, kailangan munang paalisin si Mu Chen. Kapag talagang naglaban na sila, tiyak na hindi niya ito maalagon. Tiyak na mamamatay ito. Naiintindihan din ni Mu Chen, tumango. Sige, aalis na ako agad. Muling nabaluktot ang espasyo sa harapan, maraming malalaking dahon ang lumipad patungo sa kanila. Muling inactivate ng inang puno ng siyam na dahon ang kakayahang pagputol ng siyam na dahon.
Mabilis na bumaba si Lin Moyu, pagkatapos ay inihagis si Mu Chenchen. Umalis ka na, sumigaw si Mu Chenchen sa gitna ng himpapawid. Mag-ingat ka. Pagkasabi nito, kinuha niya ang kaliskis ni Antares. Ngunit hindi niya ito agad inactivate, kundi tiningnan ang inang puno ng siyam na dahon na mahigit 1,000 metro ang layo, matatag ang kanyang mga mata, gumawa ng huling desisyon. Mahina siyang sumigaw. Sa sandaling ito, ang lahat ng kanyang lakas ay itinulak sa sukdulan. Isang sinag ng liwanag ang sumambulat, ang bilis nito ay ilang beses na mas mabilis kaysa sa mga malalaking dahon, sumabog sa katawan ng inang puno ng siyam na dahon. Nakakita si Lin Moyu ng isang paputok na hindi pa niya nakikita dati, napakaganda. Hindi niya inaasahan na gagamitin ni Mu Chenchen ang teknik sa pagkolekta sa inang puno ng siyam na dahon. Hindi napigilan ni Lin Moyu na mapait na ngumiti. Naniniwala ba siyang kaya ko itong patayin? Ang atensyon ng inang puno ng siyam na dahon ay agad na natuon kay Mu Chenchen. Lahat ng malalaking dahon ay lumipad patungo sa kanya. Sa sandaling ito, inactivate ni Mu Chenchen ang kaliskis, kumaway pa ng kamao kay Lin Moyu. Patayin mo yan. Agad siyang naglaho. Lahat ng malalaking dahon ay bumagsak sa lupa. Nagbitak ang lupa, umugang ng malakas, sumabog. Nang makitang umalis na sa grupo si Mu Chenchen, alam ni Lin Moyu na marahil ay ligtas na ito. Ang gamit ni Antares ay malamang na napaka-maaasahan. Kung gayon, susunod na, ako na. Huminga ng malalim si Lin Moyu, naghanda para sa labanan. Matapos mawala ang target ng inang puno ng siyam na dahon, naglabas ito ng isang paus at hindi kaaya-ayang ungol. Muling natuon ang atensyon nito kay Lin Moyu. Maraming malalaking dahon ang umikot, lumipad patungo sa kanya. Naglagay si Lin Moyu ng bal-araw ng buto at pakpak ng mga patay na kidlat sa sarili niya. Ting! Nakita ang impormasyon ng pag-level up ng pakpak ng mga patay na kidlat. Ang pakpak ng mga patay na kidlat ay tumaas mula sa level 2 patungong level 3. Ang tagal ng pananatili ay naging 30 segundo at 30 minuto matapos ang pagtaas. Ang cooldown ay nabawasan mula 9 na minuto patungong 8 minuto. Ang bilis ng paglipad ay tumaas mula 600 metro bawat segundo patungong 700 metro bawat segundo. Napakatamang oras ng pag-level up. Mahinang umungol si Lin Moyu, sumugod sa inang puno ng siyam na dahon. Ang kasalukuyang distansya ay 1,000 metro, masyadong malayo. Kung ngayon magsisimula ang malaking labanan, ang mga malalaking dahon na ito lamang ay sapat na para makapinsala ng malubha sa kanya. Para harapin ito, kailangan pang lumapit ng kaunti. Kailangang maipakita ng kanyang hukbo ng mga patay ang buong lakas nito. At saka, sa sandaling ito, mayroon ng ideya si Lin Moyu sa kanyang isipan. Kung magtatagumpay, marahil ay talagang may pagkakataon siyang lipulin ito. Sumpa, lakas ng hukbo. Isa lamang ang kanyang pagkakataon, sa loob ng 30 segundo. Kung hindi niya ito mapapatay sa loob ng 30 segundo, maaari lamang siyang tumakas. Malinaw kay Lin Moyu, sa lakas ng atake ng kanyang mga kalansay, tanging sa estado lamang na sabay na naka-activate ang sumpa at lakas ng hukbo saka lamang niya mababasag ang depensa ng inang puno ng siyam na dahon. Napakaikli ng oras, 30 segundo lamang. Katulad ng pagpatay kay Panginoong Liet Dim, kailangan itong talunin sa isang pagkakataon lamang. Walang Mu Chenchen, mas naging maliksi si Lin Moyu. Paulit-ulit siyang lumipad sa pagitan ng mga malalaking dahon. Sa isang iglap, ang distansya sa inang puno ng siyam na dahon ay 200 metro na lamang. Ang distansyang ito ay katamtaman na. Sa sandaling ito, sa inang puno ng siyam na dahon, tumubo ang hindi mabilang na mga baging. Bawat baging ay may diametrong mahigit 1 metro, umuugong na humahampas. Minsan na siyang nataman nito, direktang nabasag ang bal-araw ng buto, kaya alam niya kung gaano kalakas ang mga baging na ito. Bahagyang itinuro ang daliri, inactivate ang sumpa ng kahinaan. Naapektuhan ang inang puno ng siyam na dahon, agad na bumagal ang bilis nito. Sa isang iglap, na-activate ang sumpa. Inilabas din ni Lin Moyu ang hukbo ng mga patay. Ang buong hukbo ng mga patay ay ipinatawag. Ang mga kalansay na mandirigmang berserker at banal na mamamana ay galit na kumalat sa 4 na sulok, sunod-sunod na lumipad sa gitna ng himpapawid, bumuo ng isang 3-dimensional na pagkubkob. Ang mga kalansay na mandirigmang berserker naman ay galit na sumugod. Ilang libong kalansay na mandirigmang berserker ang lumipad sa distansyang 200 metro, sa isang iglap ay nakarating na. Naapektuhan ng sumpa ang inang puno ng siyam na dahon, kaya napakabagal ng ordinaryong kilos ng pag-atake nito.
Ngunit alam ni Lin Moyu, sa ganitong uri ng pag-iral, hindi gaanong kalaki ang epekto ng sumpa. At saka, tiyak na may kakayahan itong basagin ang sumpa. Ngunit hindi ito binigyan ni Lin Moyu ng pagkakataon. Ang baga ng kaluluwa sa kaliwang kamay ay gumalaw. Ang piitan ng mga buto sa kanang kamay ay inihagis na. Huminto ang inang puno ng siyam na dahon. Sa katawan nito, tumubo ang makakapal na puting buto. Sa isang iglap, nakatali na ito. Lahat ng baging ay lumaylay, nawala ng kakayahang gumalaw. Kahit ang mga malalaking dahon ay nahulog. Ang kakayahan nito ay naantala ng piitan ng mga buto. Ngunit isang segundo ang lumipas, nagsimula nang magbitak ang piitan ng mga buto. Ang baga ng kaluluwa ay bumalat sa malaking katawan ng inang puno ng siyam na dahon. Nanginginig ito, malinaw na napakasakit. Dahil dito, ang piitan ng mga buto ay tumagal pa ng 30 segundo. Ang piitan ng mga buto ay maaaring tumagal ng kabuoang 1 minuto at 5 segundo, kasabay ng pag-antala sa mga kakayahan nito. Ang 1 minuto at 5 segundo ay sapat na para makumpleto ni Lin Moyu ang kanyang mga paghahanda. Sa sandaling ito, ang mga kalansay na mandirigmang berserker ay nasa pwesto na. Lahat ng 9,000 kalansay na mandirigmang berserker ay parehong pumapalibot sa ibaba nito at umaakyat sa katawan nito. Ang likod ng kamay ay nagliliwanag at umiinit. Ang kakayahang lakas ng hukbo ay biglang na-activate ang pinakamalakas na kakayahan sa lahat ng kakayahan ni Lin Moyu, at ito rin ang kakayahang ginagamit lamang kapag nasa bingit na ng kamatayan. Lakas ng hukbo, sa loob ng 30 segundo, lahat ng batayang attributes ng ipinatawag na nilalang at ng sarili ay tataas ng 200%. Lahat ng atake ay magdudulot ng pinsalang tataas ng 500%. Cooldown, 1 oras. Sa loob ng 30 segundong ito, ang lakas sa pakikipaglaban ni Lin Moyu at ng kanyang hukbo ng mga patay ay sisabog. Kasabay ng pag-activate ng kakayahang pagpapalakas, lahat ng elementong necromancer ay lumitaw din. Sunod-sunod na bilog na liwanag ang lumitaw sa ilalim ng mga paa ng mga kalansay. Ang depensa ng mga kalansay ay pinatibay, ang bilis ay naging mas mabilis. Sa inang puno ng siyam na dahon, agad na nagliyab ang apoy. Sunod-sunod na kidlat ang bumagsak sa tuktok ng ulo nito. Sa katawan nito, lumitaw pa ang yelo. Nang matapos ni Lin Moyu ang lahat ng ito, eksaktong nakabasag na ang inang puno ng siyam na dahon sa piitan ng mga buto. Ang katangiang pagbawas ng pinsala ng piitan ng mga buto ay kasabay ding naglaho. Kasabay nito, ang mga palakol ng mga kalansay na mandirigmang berserker, na may kasamang pulang liwanag, ay humampas pababa. Sumabog din ang elementong pagsabog at ang mga palaso ng mga banal na mamamana. Kinakalkula ni Lin Moyu ang lahat hanggang sa sukdulan, eksakto sa 1 segundo. Sa sandaling ito, sumabog ang hukbo ng mga patay ng nakakagulat na lakas ng atake. Ang huling beses na ginawa niya ito ay noong nakaharap si Panginoong Liet Dim. Sa pagkakataong ito, mas matindi pa, kailangang dagdagan pa ng elementong necromancer. Kasabay ng pag-atake ng hukbo ng mga patay, abala rin ang 2 kamay ni Lin Moyu. Kaliwang kamay ay baga ng kaluluwa, kanang kamay ay nakakalasong pagsabog ng kristal. Ang baga ng kaluluwa ay umaantala sa mga kakayahan, nagdudulot ng sakit. Ang nakakalasong pagsabog ng kristal ay naglalason sa inang puno ng siyam na dahon, pinipigilan ang kakayahan nitong makabawi. Ang unang segundo ng labanan ay talagang nagsimula na. Nakumpleto na ni Lin Moyu ang lahat ng bagay. Naglabas ng isang sigaw sa sakit ang inang puno ng siyam na dahon na yumanig sa buong lupa. Sino ang nagsabing hindi marunong sumigaw ang mga halaman? Ngayon, sumisigaw ito, isang malalim at paus na sigaw. Narinig ni Lin Moyu, napaka hindi komportable, na parang malapit nang huminto ang kanyang puso. Ang atake sa isang iglap ay direktang nagdulot ng malubhang pinsala rito. Ikalawang segundo, dahil sa lason, ang buong katawan ng inang puno ng siyam na dahon ay naging berde at nagsimulang gumanti. Sa gitna ng galit, hindi mabilang na baging ang lumipad, pumulupot sa mga kalansay na mandirigma sa katawan nito. Kakayahang pagpulupot hanggang kamatayan. Napakarami ng bilang ng mga baging. Hindi lamang lumabas mula sa katawan nito, kundi mayroon ding mga baging mula sa malalaking puno na sumugod mula sa lupa. Ang bilang nito ay malayong-malayo sa hukbo ng mga patay. Maraming malalaking dahon ang lumipad paitaas, lumipad patungo sa mga kalansay na mago at banal na mamamana sa himpapawid. Ang anyong iyon ay parang gustong lipulin ang buong hukbo ng mga patay ni Lin Moyu. Talagang may kakayahan itong gawin iyon. Kahit baging o malalaking dahon, ang bilang nito ay lumalampas sa hukbo ng mga patay.
Halos sa isang iglap, si Lin Moyu, mula sa pag-atake ng grupo, ay naging pinalilibutan na ng iba. Sa kamay ni Lin Moyu, lumitaw ang isang patak ng namumuong dugo ng Diyos ng apoy. Na-activate ang kakayahan. Sumiklab ang apoy paitaas. Isang apoy na necromancer na naglalabas ng aura ng Diyos ang lumitaw. Paglitaw pa lamang ng apoy na necromancer, ang apoy sa katawan ng inang puno ng siyam na dahon ay naging mas nakakatakot pa. Sa pagkakataong ito, sa apoy, lumitaw ang aura ng antas Diyos. Mas malaki ang pinsala kaysa dati. Muling walang tigil na nanginig ang inang puno ng siyam na dahon. Lumipad ang apoy na necromancer patungo sa inang puno ng siyam na dahon sa napakabilis na paraan. Ang distansyang 200 metro, sa isang iglap lamang. Mabilis ang apoy na necromancer, ngunit mas mabilis pa ang kilos ng inang puno ng siyam na dahon. Nagtipon ng mga baging, sa isang iglap ay binalot na ang apoy na necromancer. Ngunit wala pang isang segundo, nakalusot na ang apoy na necromancer. Ang apoy sa katawan nito ay may kasamang lakas ng antas Diyos, mas malaki ang puwersa kaysa sa apoy na dala ng bilog na liwanag. Sumugod ang apoy na necromancer sa harap ng inang puno ng siyam na dahon, direktang tumama rito. Ang buong katawan nito ay damaykit sa inang puno ng siyam na dahon, kasabay na inilipat ang apoy na antas Diyos sa katawan nito rito. 2 segundo ang lumipas, isang napakalakas na boom ang umalingaw-ngaw. Isang napakasilaw na liwanag ang nagliwanag sa buong espasyo. Sa lupa, tila lumitaw ang isang dambuhalang araw. Agad na kumalat ang apoy, sumabog sa lahat ng direksyon. Ang lupa sa loob ng ilang libong metrong sakop ay naging isang dagat ng apoy. Lahat ng malalaking dahon sa himpapawid ay agad na nasunog hanggang maging abo. Ang mga baging ay nilamon din ng apoy, nasunog. Sa isang iglap, lahat ng kalansay na mandirigma ay nakalaya. Sinadya ni Lin Moyu na piliin ang pinakamalaking patak ng dugo ng Diyos ng apoy. Ang elementong necromancer na ipinatawag ay siya ring pinakamalakas. Ang inang puno ng siyam na dahon ay naging isang nagliliyab na puno sa lupa. Ngunit hindi nagpabeya si Lin Moyu dahil hindi pa siya nakakatanggap ng impormasyon na napatay na ito. Isang segundo ang lumipas, biglang gumalaw ang inang puno ng siyam na dahon. Bigla itong tumalon, napakabilis. Isang pagtalon, umabot na ito sa mahigit 10,000 metro. Unti-unting namatay ang apoy sa proseso ng pagtalon. Nakita ni Lin Moyu na nasunog na ang buong katawan nito, itim na itim, mukhang napakakaawa-awa. Kahit ang boss na lampas sa level 60 ay may likas na ugaling tumakas, lalo na ang isang boss na antas mundo na nasa level 80. Sa kabuuan, wala pang 4 na segundo. Unang segundo, direktang nasugatan sa ilalim ng pagkalkula ni Lin Moyu. Ika-4 na segundo, ang apoy na necromancer ay sumabog kasama ang isang ataking malapit sa antas Diyos. Matapos ang 2 tama, muntik na itong mamatay, kaya syempre, kailangan itong tumakas. Ang likas na ugali para protektahan ang buhay ay maaaring makatulong dito na tumakbo ng mas mabilis. Tumalikod din si Lin Moyu, tumakbo ng napakabilis. Ganoon kabilis, paano mahahabol ni Lin Moyu? Huwag nang sabihin ang paghabol, kahit mahabol pa, tiyak na lumipas na ang 30 minuto. Kung wala sa estado ng pagpapalakas, siya rin ay ang pinakamahina lamang. Pareho silang lumipad sa magkasalungat na direksyon. Sa isang iglap, tuluyan nang nawala sa paningin ang isa't isa. Walang tigil si Lin Moyu kahit isang sandali, patuloy na lumilipad sa himpapawid. Ngayon, kailangang samantalahin ang bawat minuto, bawat segundo. Nag-aalala siyang babalik ang inang puno ng siyam na dahon para hanapin siya. Tutal, boss ito na antas mundo, level 86. Napakatakot ng kakayahan nitong makabawi. Kahit gumamit pa ng nakakalasong pagsabog ng kristal sa estado ng lakas ng hukbo, nararamdaman ni Lin Moyu na hindi nito kayang pigilan ang kakayahan nitong makabawi sa mahabang panahon. Matapos lumipad ng ilang minuto, nalampasan ang distansyang mahigit 100 kilometro. Noon lamang siya nakahinga ng maluwag. Sinulyapan ang lupa, ganap nang nagbago ang anyo. Sa ilalim ng mga paa ni Lin Moyu, naramdaman niyang marahil ay nakaalis na siya sa sakop ng puwersa ng kalaban. Hindi niya inaasahan na pagdating pa lamang sa mundo ng kalaliman, nakaharap na agad ng boss na antas mundo na nasa level 86. Tiyak na walang sino mang ganito kaswerte. Nagdududa si Lin Moyu kung sinadya ba ito ni Antares. Anong mapapala mo kung papatayin mo ako? Naisip ni Lin Moyu, naramdaman niyang hindi mataas ang posibilidad na gawin iyon ni Antares. Biglang mabilis na bumaba si Lin Moyu sa lupa, pagkatapos ay humanap ng isang malaking bato, nagtago.
Pinigil niya ang kanyang hininga, tinanggal lahat ng aura sa kanyang katawan. Hindi nagtagal matapos bumaba si Lin Moyo, isang dambuhalang ahas ang lumipad sa lugar kung saan siya naroon kanina. Isang dambuhalang ahas. Ang dambuhalang ahas ay mahigit 100 metro ang haba, marunong lumipad, napaka-normal. Maraming boss na lampas sa level 70 ang marunong lumipad. Ang kakaiba ay sa tiyan ng dambuhalang ahas, may tumubong isang pares ng mga kuko. Sa tuktok ng ulo nito, tila mayroon pang isang sungay. Nang makita ito ni Lin Moyo, bahagya siyang natigilan. Bakit ang anyo ng dambuhalang ahas na ito ay katulad ng Jiaolong sa mitolohiyang Chino noon? Sa mitolohiyang Chino, ang mga ahas na matagumpay na nag-cultivate ay maaaring maging Jiaolong. Ang isang ito ay mukhang katulad. Hindi ginamit ni Lin Moyo ang teknik sa pagmamanman, kaya maaari lamang siyang manghula. Hindi siya ng ahas gumamit ng teknik sa pagmamanman. Kung gagamitin niya, tiyak na maakit niya ang atensyon ng kalaban. Ngayon, ang kakayahang lakas ng hukbo ay nasa cooldown pa. Alam ni Lin Moyo ang kanyang limitasyon. Sa ganitong estado, huwag nang sabihin ng boss na nasa level 85 hanggang 86, kahit boss na antas Panginoon na nasa level 80, kaya siyang kainin ito sa isang kagat. Lalo na kung titingnan ang laki ng katawan ng kalaban, nararamdaman niyang hindi gaanong mas mahina ang aura nito kaysa sa inang puno ng siyam na dahon. Nang makitang lumipad na ito papalayo at hindi siya napansin, noon lamang nakahinga ng maluwag si Lin Moyo. Ano kayang klaseng lugar itong impyernong ito? Bakit kahit saan ako pumunta, puro boss? Ang iba bang espasyo na sinabi ng guro ay tila hindi naman ganito kapanganib. Sa maliit na hardin ng banal na puti, ilang araw nang nakabalik si Bai Yuan. Noon, narinig niyang pumunta na si Lin Moyo sa walang hanggang larangan ng digmaan, hindi niya ito gaanong pinansin. Matagal na niyang alam ang bagay na ito. Ngunit ngayon, bigla siyang nakaramdam ng kaunting hindi mapakali, na parang may masamang mangyayari. Matandang Meng, medyo hindi ako mapakali. Hindi kaya may nangyari kay Munting Yu sa walang hanggang larangan ng digmaan? Mahinang tumawa si Meng Anwen. Nag-aalala ka lang ng labis. Sa lakas ni Munting Yu, huwag nang sabihin ang pangunahing lugar, kahit sa ibabang espasyo, hanggat hindi ilang lugar na iyon, magiging ayos lang siya. Alam ni Bai Yuan na tama ito. Alam din niya ng husto ang lakas ni Lin Moyo. Ngunit sa kanyang puso, hindi pa rin siya mapakali. Uminom ng ilang lagok ng tubig, hindi pa rin siya huminahon. Matandang Meng, damhin mo ng kaunti. May dalang bato ng paglilipat si Lin Moyo na bigay ni Meng Anwen, kaya may koneksyon ito sa banal na tore ng pagbaba. Kahit ilagay pa ni Lin Moyo ang bato ng paglilipat sa espasyo ng imbakan, hindi nito mapipigilan ang koneksyong ito. Wala nang magawa si Meng Anwen kay Bai Yuan. Labas, banal na tore ng pagbaba. Nag-concentrate siya, naramdaman ng kaunti. Agad na naging pangit ang kanyang ekspresyon. Nang makita ito ni Bai Yuan, nagtanong, anong nangyari? Muling nag-concentrate si Meng Anwen ng ilang sandali. Talagang nakarating na si Munting Yu sa ibabang espasyo. Nagtanong si Bai Yuan, maaari bang maramdaman kung nasaan sa ibabang espasyo? Sa ibabang espasyo, maliban sa ilang espesyal na lugar, mahirap ding mapanganib si Lin Moyo. Ang kaunting panganib pa rin ay ang mga demonyo ng kalaliman at angka ng mga dragon. Kung makakaharap ng mga demonyo ng kalaliman at angka ng mga dragon na lampas sa level 80, baka magkaroon ng problema. Nag-concentrate si Meng Anwen, pangit pa rin ang kanyang ekspresyon. Mukhang malapit sa kontinente ng mailap na kagubatan. Biglang tumayo si Bai Yuan. Dalhin mo ako sa malalim na espasyo. Hindi pa talaga lubusang naiintindihan ni Lin Moyo ang tungkol sa ibabang espasyo. Iniisip din ni na Meng Anwen at Bai Yuan na masyado pang maaga, kaya hindi nila sinabi ang tungkol sa ibabang espasyo kay Lin Moyo. Ang ibabang espasyo at itaas na espasyo ay medyo magkaiba. Ang mundo sa ibabang espasyo ay binubuo ng mga blok ng kontinente. Sa pagitan ng bawat blok ng kontinente ay malawak na karagatan o walang katapusang kawalan. Mula sa isang blok ng kontinente patungo sa isa pa, kailangang gumamit ng iba't ibang paraan. Sa karagatan, may malalakas na halimaw. Sa himpapawid, magkakaroon din ng mga lumilipad na halimaw. Ang ilang walang katapusang kawalan ay pinagbabawalan pa ang paglipad. Ang kapaligiran sa ibabang espasyo ay mas masahol at mas komplikado kaysa sa itaas na espasyo ng maraming beses. Ayon sa pakiramdam ni Meng Anwen, ang blok ng kontinente kung nasaan si Lin Moyo ay tinatawag na kontinente ng mailap na kagubatan.
Ang lugar na ito ay paraiso ng mga halimaw, puno ng mga boss kahit saan, napakaraming nakakatakot na halimaw. Ang mga pinakamataas na antas na profesional na lampas sa level 70 ay karaniwang hindi pumupunta roon. Tanging ilang nangungunang profesional lamang ang bumubuo ng pangkat para makipagsapalaran, pumatay ng mga boss, at makakuha ng kagamitan. Kahit sa lakas ni Lin Moyo, kung mapunta siya roon, hindi rin maliit ang panganib. Kaya naman, ganoon na lamang kaapurado si Bai Yuan. Ang agad niyang naisip ay pumunta sa malalim na espasyo, hanapin ang daanan ng oras at espasyo doon, pumunta sa ibabang espasyo, pagkatapos ay tumakbo sa kontinente ng mailap na kagubatan para hanapin si Lin Moyo. Tiningnan ni Meng Anwan si Bai Yuan, hindi kumilos. Nag-aalala si Bai Yuan sa kanyang puso, inuudyukan siya. Ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Bilisan mo na, ayusin mo na ang paglilipat. Umiling si Meng Anwan, mahinang bamantong hininga. Anong minamadali mo? Kahit pumunta ka, walang silbi. Makinig ka sa akin, hindi na kailangang pumunta. Natigilan si Bai Yuan, tumingin kay Meng Anwen. Bakit? Sinabi ni Meng Anwen, nag-aalala ka lang ng labis. Huwag mong kalimutan kung bakit pumunta si Munting Yu sa walang hanggang larangan ng digmaan. Para hanapin ang taong iyon na makikipagkasundo, para maghatid ng gamit para kay Yishen. Kung gayon, isipin mo ulit, bakit lumitaw si Munting Yu sa ibabang espasyo? Tiyak na ang taong iyon ang nakialam, dinala si Munting Yu roon. Tiyak na isang uri ito ng kasunduan sa pagitan nilang dalawa. Tanungin kita, may kakayahan ba tayong dalhin si Munting Yu sa ibabang espasyo? Ngayon, nasa level 50 pa. Lamang si Lin Moyo. Sa teorya, hindi siya maaaring pumasok sa ibabang espasyo. Kahit sina Meng Anwan at Bai Yuan, wala silang kakayahang dalhin siya roon. Ang makakagawa ng mga bagay na ito, sa buong lahi ng mga tao, tanging ang matandang iyon lamang mula sa Akademya ng Liwanag na nilikha. Umiling si Bai Yuan, likas na. Totoo ngang hindi niya ito kayang gawin. Sinabi ni Meng Anwen, kung ganoon, hindi ba't may sagot na? Hindi aksidenteng napunta si Munting Yu sa ibabang espasyo. Kaya, hindi mo na kailangang mag-alala para sa kaligtasan ni Munting Yu. Nandyan ang taong iyon, walang mangyayari kay Munting Yu. Kahit pumunta ka, hindi tiyak na maibabalik mo si Munting Yu. Baka mainis pa ang taong iyon. Naiintindihan mo na? Ganito na ang pagsusuri ni Meng Anwen, paano hindi maiintindihan ni Bai Yuan. Nakumbinsi ni Meng Anwen si Bai Yuan, tinulungan din siyang huminahon. Bagaman medyo hindi pa rin siya mapakali sa kanyang puso, hindi bababa sa hindi na siya kikilos ng padalos-dalos. Hindi may kakaila, napakamakatwiran ng pagsusuri ni Meng Anwen, walang problema sa loika. Ngunit sa pagkakataong ito, mali ang kanyang pagsusuri. Nagtanong si Bai Yuan, sa tingin mo, bakit hinayaan ni Yishen na dalhin ni Munting Yu ang perlas doon? Mahinang tumawa si Meng Anwen. Ano pa nga ba? Para mabuhay muli, syempre. Noon, si Yishen ay nasa level 78 na, kalahating super Diyos, masasabing katumbas na ng matandang iyon. Kung gusto niyang mabuhay muli, kahit ang matandang iyon ay walang ganitong kakayahan. Ang makakapagbuhay muli ng kalahating super Diyos ay tanging ang taong iyon lamang. Sinabi ni Meng Anwen, marahil hindi magtatagal, ang ating lahi ay magkakaroon na naman ng isang kalahating super Diyos. Ngunit kung ito ba ay mabuti o masamang bagay, mahirap sabihin. Nag-isip ng sandali si Bai Yuan. Sa pangkalahatan, maaari pa ring ituring na mabuting bagay. Hindi bababa sa, tataas ng husto ang lakas ng lahi ng mga tao. Ang pagkakaroon ng isang kalahating super Diyos ay mas mabuti kaysa sa 10 antas Diyos. Sana nga, mahinang bamantong hininga si Meng Anwen. Walang hanggang larangan ng digmaan, ibabang espasyo, kontinente ng mailap na kagubatan. Hindi alam ni Lin Moyo ang pangalan ng lugar kung nasaan siya. Umalis siya sa teritoryo ng inang puno ng siyam na dahon, iniwasan ang Jiaolong na lumilipad sa itaas. Mula roon, napagtanto niya na ang lugar na ito ay hindi normal, napaka hindi ligtas. Tinanggal niya lahat ng kanyang aura, maingat na kumilos dito. Ang lugar kung nasaan siya ay puno ng mga batong nakausli. Ang maliliit na bato ay mas mataas pa sa tao, ang malalaki naman ay parang isang maliit na bundok, maaaring mahigit 100 metro ang taas. Hindi sila bundok, kundi mga bato, mga dambuhalang bato. Napakakakaiba ng hugis ng mga bato.
Ang ilang mga bato ay may dalawang matulis na dulo, ang isang dulo ay parang matalas na talam ng espada na nakatusok sa lupa, ang kabilang dulo naman ay nakaturo sa langit. Sa gitna, lumalaki ito. Nakakita na si Lin Moyo ng ilang halimaw na naninirahan dito mula sa malayo. Kung maiiwasan, dapat iwasan. Karamihan sa mga halimaw na ito ay hugis ahas. Natatakot si Lin Moyo na kung aatakehin niya ang maliit, darating ang malaki, tulad ng punong may 9 na dahon. Inatake ang punong may 9 na dahon, ang resulta ay dumating ang inang puno ng 9 na dahon. Sa sandaling ito, medyo naaalala niya ang gamot na panlinis. Ang mga halimaw na ito ay malinaw na medyo sensitibo sa aura. Ilang beses nang muntik nang matuklasan si Lin Moyo. Hindi dahil nakita, kundi dahil naramdaman ang aura sa kanyang katawan. Kung may gamot na panlinis sa katawan, malilinis lahat ng magkahalong amoy sa katawan, mas magiging mabuti. Naglakad si Lin Moyo sa gitna ng mga magugulong bato. Ang kanyang lakas ng espiritu ay kumakalat palabas na parang umaagos na tubig, tinutulungan siyang matuklasan agad ang pagkakaroon ng mga halimaw, agad na umiiwas. Ang temperatura ay unti-unting tumataas. Noon, sa teritoryo ng punong may 9 na dahon, napakababa ng temperatura, hindi kailanman lumampas sa 10 degrees. Ngunit ngayon, hindi bababa sa mahigit 20 degrees. At saka, habang pumapasok siya sa loob, lalo pang tumataas ang temperatura. Sa malayo, nakita ni Lin Moyo ang mga kumpol ng mapusyaw na berdeng usok na dahan-daang umaakyat sa langit, bumubuo ng mga haligi ng hangin. Ang mga haligi ng hangin ay bumubuo ng mga blok ng hangin sa gitna ng himpapawid, matagal bago mawala. Sa hangin, nagsimulang kumalat ang isang amoy na medyo malansa. Tila ang amoy na ito ay tinatakpan ng amoy sa katawan mula sa labas. Ngunit para kay Lin Moyo, nakatulong pa ito na mabawasan ng husto ang kanyang presensya, binabawasan ang posibilidad na matuklasan. Nag-iisip si Lin Moyo kung kailangan bang pumunta roon. Sa hindi normal na kapaligiran, natural na magkakaroon ng mga hindi normal na bagay. Hindi alam ni Lin Moyo kung magiging ligtas ba ang pagpunta roon o mas lalo pang mapanganib. Matapos ang ilang segundong pag-aalinlangan, nagpasya pa rin si Lin Moyo na pumunta roon para tingnan. Ngunit hindi siya mismo ang pupunta, kundi magdadala ng kalansay. Isang kalansay na mandirigmang berserker ang tahimik na lumitaw sa tabi niya, pagkatapos ay tumakbo patungo sa lugar kung saan umaakyat ang berdeng usok. Sa pamamagitan ng pananaw ng kalansay na mandirigmang berserker, bagaman hindi ito katulad ng pagtingin ng personal, hindi bababa sa maaari niyang maramdaman ng pangkalahatan. Ang kalansay na mandirigmang berserker, na may kasamang kaluskos na tunog na hindi may tatago, ay agad na nakaakit ng atensyon ng mga halimaw. Ang mga halimaw dito, maliban sa mga ahas, ay wala ng ibang uri pa. Iba-iba ang laki, haba, at uri ng mga ahas. Matapos marinig ang tunog, maraming lumabas, gumagapang patungo sa kalansay na mandirigmang berserker. Mukhang ang kalansay na mandirigmang berserker ay humihila ng mga halimaw. Napakabilis tumakbo ng kalansay na mandirigmang berserker, walang pakialam sa mga ahas na humahabol sa likuran nito. Tapat nitong sinusunod ang utos ni Lin Moyo, sumusugod sa lugar kung saan umaakyat ang berdeng usok. Biglang natuklasan ni Lin Moyo ang ilang eksenang iba sa kanyang iniisip. Maraming uri ng ahas na humahabol sa kalansay na mandirigmang berserker ang biglang huminto habang papalapit ang kalansay na mandirigmang berserker sa lugar ng berdeng usok. Habang mas maraming uri ng ahas ang humihinto, natuklasan ni Lin Moyo na ang mga ahas na may pinakamaliit na katawan ang pinakaunang humihinto. Habang mas malaki ang katawan, mas nahuhuli sa paghinto. Matapos huminto, ang mga ahas, nakatitig pa rin sila sa kalansay na mandirigmang berserker, ngunit hindi na lumalapit pa. Sa madaling salita, habang mas maliit ang katawan ng ahas, mas hindi ito ng ahas na lumapit sa berdeng usok. Tila may malinaw na limitasyon sa antas. Dahil hindi gumamit ng teknik sa pagmamanman, maaari lamang magsagawa ng pagsusuri si Lin Moyo mula sa laki ng katawan. Kung gayon, habang mas malaki ang katawan, mas mataas din ang antas, mas malakas ang lakas. Habang mas malakas ang lakas, mas makakalapit sa berdeng usok. Mas lalong na-curious si Lin Moyo. Ano kaya ang nasa loob ng berdeng usok na iyon, na nagdudulot sa mga ahas na ito na hindi makalapit ng ganito? Hanggat makakarating siya sa lugar ng berdeng usok, hindi ba't makakatakas na siya sa mga ahas na ito? Sa mundo ng pandaman ng kalansay na mandirigmang berserker, sa wakas ay nakita na nito ang berdeng usok. At sa sandaling ito, 2 ahas na lamang ang humahabol sa likuran nito.
Ang katawan ng dalawang ahas na ito ay mahigit 10 metro ang haba, kabilang din sa uri ng dambuhala. Sa maraming uri ng ahas, ang ganito kahabang boss ay hindi naman kakaiba. Ngunit ang ganitong uri ng ordinaryong halimaw na maaaring maging ganito kalaki ay napakakakaiba. Ang berdeng usok ay umaakyat mula sa isang lawa. Patuloy na umaakyat ang usok, bumubuo ng berdeng usok. Sa sandaling makita ang berdeng usok, sa katawan ng kalansay na mandirigmang berserker, biglang nabalot ng isang patong ng berdeng kulay. Kasabay nito, tumanggap ito ng ilang pinsala. Nalasan na, bahagyang natigilan si Lin Moyu. Ang kalansay na mandirigmang berserker ay nalasan, at napakalakas pa ng lason. Ang huling dalawang ahas ay huminto na rin. Tila ayaw nilang lumapit sa berdeng lawa. Huminto sila isang hakbang bago ang lugar kung saan sila malalason, na parang may isang hindi nakikitang linya na naghihiwalay sa lugar na may lason at walang lason. Ang kalansay na mandirigmang berserker ay nalason na, gusto mang bawiin ay hindi na mababawi pa. Ngunit mabuti na lang at may komprehensibong koneksyon. Ang pinsalang tinanggap ng kalansay na mandirigmang berserker ay ibabahagi sa lahat ng mga patay. Sa maikling panahon, walang anumang panganib. Determinado si Lin Moyu na hayaan itong magpatuloy sa pagpasok, tingnang mabuti ang dulo sa lugar na iyon. Ang mga batong nakausli ay nakatambak. Biglang lumitaw ang isang berdeng lawa na puno ng matinding lason. Naramdaman ni Lin Moyu na medyo mahiwaga ito, hindi gaanong normal. Sa isang tiwangwang na mundo na puro lupa at bato lamang, isang malinaw na lawa na may lason na usok at lason na hangin ang biglang lumitaw, napakakakaiba at hindi pangkaraniwan. Lalo na ang ganitong reaksyon ng mga halimaw na ito. Ang mga halimaw na nasa level 70 pataas, kahit ordinaryong halimaw pa, ay mayroon pa ring kaunting likas na ugali. Ang kanilang likas na ugali ay nagpapahintulot sa kanilang maramdaman ang panganib, hindi sila maghahanap ng kamatayan. Habang mas lumalapit ang kalansay sa lawa, mas lalo itong naaapektuhan ng lason, mas lalo ring lumalala ang pinsala. Ang lawa ay mayroon lamang 10 metrong circumference, masasabing isang butas ng tubig o isang maliit na lawa. Sa loob nito, may berdeng laso na walang tigil na bumubula. Habang mas malapit sa sentro, mas matingkad ang kulay, mas malakas ang lason. Ang mismong gitna ay naging kulay tinta na, berde hanggang sa halos itim na at kulay ube. Nakatayo ang kalansay sa tabi ng lawa, inoobserbahan ang paligid. Walang anumang buhay na nilalang. Huwag nang sabihin ang buhay na nilalang, kahit isang pirasong bato ay wala. Mukhang kahit ang mga bato ay kinakain ng lason. Ang mga bato rito ay napakatigas, mas matibay pa kaysa bakal ng maraming beses. Hindi ito kayang sirain ni Lin Moyu. Nararamdaman niyang mas matigas pa ang mga bato rito kaysa sa lupa sa pangunahing lugar ng itaas na espasyo. Ngunit malinaw na sinira ng lason ang mga batong ito sa loob ng maraming taon. Lahat ng halimaw ay lumalayo sa lugar na ito, hindi man lang ng ahas lumapit. Kung saan kumakalat ang lason, iyon ay lugar ng kamatayan. Ang tubig sa gilid ng lawa ay mapusyaw na berde, medyo transparent, makikita sa ilalim ng tubig sa pamamagitan ng kaunting liwanag. Nakita ni Lin Moyu na sa ilalim ng tubig, tila mayroong isang bagay na maaaring mabuhay sa lason na tubig. Umupo ang kalansay, inilubog ang daliri sa tubig. SSS. Umusok ang berdeng usok, at isang malaking halaga ng lason ang pumasok sa tubig. Ang tubig sa lawa ay mas nakakalason pa ng husto kaysa sa usok sa labas. Sa isang iglap, hindi maliit ang pinsalang tinanggap ng kalansay. Ang pinsalang ito ay sabay na inilipat sa lahat ng mga patay. Mahigit 27,000 kapatid ang tumulong sa pagbabahagi ng bigat. Pinahintulutan ito na balewalain ang pagkakaroon ng lason sa maikling panahon. Inilubog ng kalansay ang kamay sa lawa, tinarget ang bagay na nakita ni Lin Moyu kanina, at kinuha ito. Sa ilalim ng tubig ay isang transparent na kristal. Nagpakita ng kaunting pagkagulat si Lin Moyu. Kristal ng matinding lason. Iyon ang kristal ng matinding lason na nakuha niya noon mula sa Diyos na dragon ng lupa. Pagkatapos, wala pa siyang pagkakataong makahanap pa. Hindi niya inaasahan na makakakuha siya ng isa pang piraso rito, at hindi man lang siya nahirapan. Pagtingin sa lawa, hindi lamang isang kristal ng matinding lason, kundi habang mas malapit sa sentro, mas marami ang bilang nito. Kahit si Lin Moyu ay nararamdaman na napakalaki ng posibilidad na magkaroon ng elementong material na lason na antas alamat sa sentro. Nang kunin ng kalansay ang kristal ng matinding lason, ang mga halimaw na jawlong na orihinal na nakahinto sa labas ay biglang gumalaw.
Sunod-sunod silang umunat. Ang mga mata ng ahas ay nakatitig sa kristal ng matinding lason sa kamay ng kalansay, nagpapakita ng matinding pagnanasa. Malinaw na gusto nilang kunin ang kristal ng matinding lason, ngunit takot sila sa lason na usok kaya hindi sila ng ahas lumapit. Ngunit kahit lumapit pa sila, ang mga kristal ng matinding lason ay nasa ilalim pa rin ng lawa, at hindi nila ito makukuha. Kahit ang paglapit ay hindi nila magawa, lalo na ang paglusong sa lason na tubig. Mas malakas ng husto ang lason sa tubig kaysa sa lason na usok. Binaliwala ni Lin Moyu ang mga halimaw na jawlong na ito. Iniisip niya ang ibang problema. Dapat ba siyang pumunta sa gitna ng lawa para tingnan kung ano ang nasa loob? Paano niya madadala pabalik ang kristal ng matinding lason? Ang pagpatay sa mga halimaw na ito ay hindi mahirap. Ang mahirap ay kung makakaakit ba sila ng boss. Hindi nang ahas maliitin ni Lin Moyu ang jawlong na lumilipad ng daan-daang metro ang taas. Kung kailangang lumaban, tiyak na isang laban ng buhay o kamatayan iyon. Sa sandaling ito, biglang yumanig ang lupa ng ilang beses, naglabas ng mga ugong na tunog. Pakiramdam ay mayroong isang bagay na sumabog sa ilalim ng lupa. Sa isang iglap, umalingaw sa kanyang tainga ang maraming kaluskos na tunog. Biglang nanliit ang mga mata ni Lin Moyu. Natuklasan niya na lahat ng halimaw na jawlong sa lugar ay sabay-sabay na gumalaw. Ang mga halimaw ay makapal na lumitaw mula sa ilalim ng mga bato, sa mga sulok, at mula sa mga bitak, mabilis na gumagapang sa lupa. Isa lamang ang kanilang target ang laso na lawa. Anong nangyari? Nanliit ang mga pupil ni Lin Moyu, nanigas ang kanyang ulo. Kahit saan tumingin, puro halimaw na jawlong, hindi mabilang. Tinatayang mahigit 10,000. Baka hindi lamang 10,000 ito. Ganap niyang pinigilan ang kanyang aura, hindi naglabas ng anumang tunog. Sa sandaling ito, lahat ng halimaw na jawlong, malalaki at maliliit, ay tumatakbo patungo sa laso na lawa. Alam ni Lin Moyu na tiyak na may nangyari. Malamang ay may kinalaman ito sa pagyanig kanina. Ang mga halimaw na jawlong ay lampas sa level 70, at napakabilis lumipad. Sa isang iglap, ang laso na lawa ay ganap ng napalibutan. Katulad ng dati, nakatayo sila sa iba't ibang lugar na nakabatay sa kanilang lakas at laki. Malinaw ang pagkakahati. Ang kalansay na mandirigmang berserker na nakatayo sa tabi ng laso na lawa ay mukhang kakaiba. Ngunit ngayon, ang atensyon ng mga halimaw na jawlong ay hindi na nakatuon sa kalansay na mandirigmang berserker, kahit ang kristal ng matinding lason sa kamay nito ay hindi na nila pinapansin. Halos lahat ng mga halimaw na jawlong ay nakatingin sa langit na parang mayroong isang bagay doon. Ang kalangitan ay walang anuman kundi ang malabong liwanag. Ilang segundo ang lumipas, isa na namang malakas na ugong ang umalingaw mula sa ilalim ng lupa. Ang ugong ay umabot hanggang sa laso na lawa. Biglang nagsimulang umalo ng tubig sa lawa. Una, isang malaking bilang ng mga bula ang lumitaw at sumabog. Ang laso na hangin ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Pagkatapos, sabay-sabay na naglaho ang mga bula, at bahagyang bumaba ang tubig. Nagpatuloy ito ng ilang segundo. Boom! Isang malakas na pagsabog. Ang laso na tubig sa lawa ay sumiklab paitaas na parang isang fountain. Isang malaking bilang ng kristal ng matinding laso nang itinulak palabas, kumalat sa lahat ng dako. Nagsimulang magwala ang mga halimaw na jawlong. Sunod-sunod silang tumalon para agawin ang mga kristal ng matinding lason. Hindi inutusan ni Lin Moyu ang kalansay na mandirigmang berserker na kumilos. Hinayaan lamang niyang tumalsik ang laso na tubig sa katawan nito, naglabas ng nakakainis na tunog, kasabay ng makapal na usok. Ang laso na tubig na may kasamang mga kristal ng matinding lason ay bumagsak na parang ulan. Ang mga halimaw na jawlong ay malinaw na napakatakot sa laso na tubig, ngunit mas nagwawala sila para sa mga kristal ng matinding lason. Mahigit 100,000 halimaw na jawlong ang galit na nag-aagawan, nagsisiksikan para makuha ang mga kristal ng matinding lason. Isang halimaw na jawlong ang lumipad paitaas, nilunok ang isang kristal ng matinding laso na kasing laki ng kamao. Wala pang kalahating segundo, isang mas malaking halimaw na jawlong ang lumunok din dito. Mayroon ding ilang maswerte, matapos malunok ang kristal ng matinding lason, mabilis na tumakas. Kahit gaano karaming kasama ang humahabol sa kanila, hindi man lang sila lumingon. Hindi nagtagal, nagliwanag ang kanilang katawan, lumaki ang kanilang sukat, lumakas din ang kanilang lakas. Ang kristal ng matinding lason ay natunaw na at nagkabisa. Bumalik sila at nagpatuloy sa pakikipaglaban para sa iba pang mga kristal ng matinding lason. Natigilan si Lin Moyu sa panunood.
Ang labanang ito para sa pag-agaw ay talagang hayagan. Para mag-level up, hindi nila pinapatawad ang sinumang kasama. Isa na namang bugso ng tubig ang sumiklab paitaas. Isang malaking bilang ng kristal ng matinding lason ang muling sumambulat palabas. Muling pumasok sa kaguluhan ng pag-aagawan ang mga halimaw na Jiaolong. Isang kristal ng matinding lason ang nahulog sa tabi ng kalansay. Kinuha ito ng kalansay. Naglakad ang kalansay sa gilid ng lason na lawa, nakakuha ng 7 kristal ng matinding lason. Sa tabi ng lason na lawa, may isang malinis na lugar. Gaano man kadesperado lumaban ang mga halimaw na Jiaolong, hinding-hindi sila lumalapit sa lason na lawa. Maraming beses na sunod-sunod na sumiklab ang lason na lawa, naglabas ng malaking bilang ng kristal ng matinding lason. Ang bilang ng kristal ng matinding lason sa kamay ng kalansay ay umabot na sa 10. Ang tanging problema ngayon ay kung paano nito madadala pabalik ang mga kristal na matinding lason na ito.